Ting simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 24, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. ICC kinumpirma ang lahat ng charges laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kaso niyang crimes against humanity. Kaso laban sa dating Pangulo ilalarga na sa isang full trial. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patutunayan sa ICC trial na katang-isip lamang ang umano'y state policy na pumatay ng mga sangkot sa iligal na droga. Vice President Sara Duterte giniit na bawat sentimo ng kanyang yaman ay malinis ang pinagmulan at may kaukulang dokumento. Malacanang itinangging last minute ang pag-aproba ng Travel Authority ni VP Sara Duterte. Biyahe ng pangalawang Pangulo hindi pipigilan kung walang hold departure order. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kampanteng hindi siya ang pinatatamaan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng korupsyon. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez pinag-aaralan ang legal na hakbang laban sa inilabas na precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan. Metro News, may 50 kababaihan nasagip mula sa sex trafficking sa isang KTV club sa Pasig City. Sa ating balitang SNT, critically endangered na tamaraw muling natagpuan sa Occidental Mindoro. Lifestyle News, ilang memorabilia ng mga kilalang music icons sa katakdang isubasta. Music trivia naman, kaarawan ngayon ang actress-singer na nagpasikat ng mga witting Woman in Love at Somewhere. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang lalaki sa Ikainta, Rizal. Nagdasal muna bago mang-hold up. Ang ating pong oras, 6:37 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Nantivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma na ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng mga reklamo laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at ilalarga na ang kaso nito sa isang full trial. Sa ilalim ng inilabas na desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kahapon, inatasan ng Chamber ang registrar na ipasa ang naturang desisyon at record sa ICC Presidency para sa proceedings. Nakitaan umano ng mga hukom ng substantial grounds upang paniwalaan na may ginampanang mahalagang posisyon ng dating Pangulo sa pagkamatay ng 76 na katao at sa 2 pang tangkang pagpatay. Bunsod na rin ang ipinatupad na war on drugs ng administrasyon nito. Ayon pa sa korte, batay sa mga ipinresentang ebidensya, nakitaan ng isang plano sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng mga co-perpetrators nito upang patayin ang mga nasasangkot sa krimen sa Pilipinas, kabilang ang mga iniuugnay sa iligal na droga. Una rito, inilabas noong Miyerkules ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na nagpapatibay sa una ng pagbasura ng Pre-Trial Chamber 1 sa 4 na grounds ng apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte na may kaugnay sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo para sa kaso nito. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, patutunayan naman ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC trial na katang-isip lamang ang umano'y pulisya na pumatay ng mga suspect sa war on drugs ng dating administrasyon.
Iniyag ito ni Kaufman matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber ang mga kasong crimes against humanity at murder at maging attempted murder laban kay dating Pangulong Duterte. Mahigit 1 taon matapos siyang arestuhin at ikulong at 2 buwan matapos ang confirmation hearings. Ayon kay Kaufman, ang salitang neutralize na ginamit upang bigyang kahulugan ng umano'y state or organizational policy at ay tinukoy bilang pagpatay. Inihayag ni Kaufman na hindi na nakapagtataka dahil ang buong kaso ng prosekusyon ay nakabatay sa mga hindi na patunayang pahayag ng mga individual na umamin na sila ay mamamatay tao na nagsilbing cooperating witnesses. Iginit ni Kaufman na hindi umano nasuri ang kredibilidad ng mga testigo ng prosekusyon sa confirmation hearing. Mga truck naman na may lulang essential goods, tiniyak na hindi maabala sa mga nakalatag na checkpoints. Yan naman pang balitang hatid sa atin ni Angel Garcia. Angel. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit ito na pabilisin ang pagpapatuloy ng biyahe ng mga truck na may kargang pagkain at produktong agrikultura sa mga checkpoint kasunod na epekto ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa supply routes at presyo ng langis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinababago niya sa mga commander sa buong bansa ang security procedure upang maiwasan ang pagkaantala na posibleng magdulot ang pagtaas ng gasto sa transportasyon at pagkasira ng mga madaling mapanis sa mga produkto. Ang hakbang ay kasunod ng mga pangamba sa matagal na inspeksyon na nakakaapekto sa delivery ng gulay, bigas, karne at iba pang produkto. Sinabi pa ni Nartates na makikipag-ugnayan ang mga unit ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapanatili ang regulasyon habang sinisiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng lehitimong kargamento lalo na sa gitna ng pagtaas ng gastusin sa logistics dahil sa pandaigdigang tensyon at presyo ng gasolina. Dagdag pa niya, habang pinapanatili ang pagdaan ng mga essential goods, magpapatuloy pa rin ang kampanya ng pambansang pulisya laban sa smuggling at pinaalalhana ng mga tauhan na balansihin ang pagpapatupad ng batas at ang pagpapanatiling matatag ng supply chain. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon na nagkamal siya ng hindi maipaliwanag na yaman. Sa statement na nilabas ni VP Sara, nakasaad na malinis ang kanyang record at bawat sentimo ng kanyang ari-arian ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Iginit din ng pangalawang pangulo na kailanman ay hindi siya nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi pa ni VP Sara na lahat ng kanyang ari-arian at pera ay diniklara niya sa kanyang salin. Sumagot din si VP Sara sa alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap siya at ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte ng 180 million pesos mula sa isang drug lord. Ayon kay VP Sara, wala nang bago sa naging pahayag ni Trillanes dahil 2016 pa lamang ay parehong istorya na ukol sa umano'y bilyong pisong halaga sa bank accounts ang ipinapakalat nito. Ang pagkakaiba lang anya ngayon ay suportado si Trillanes ng isang nakaupong pangulo, mga mambabata sa Kamara, ng Commission on Audit at ng mga bagong talagang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Samantala, VP Sara Duterte hinamong ipaliwanag ng diretsyo ang laman at copy-paste pattern sa kanyang salin. Detalye po ihatid ni Grace Mariano. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang hindi maikakailang copy-paste pattern sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bunsod nito ay binigyan din ni Tino na mananatiling questionable ang kawastuhan at kabuuan ng SALN ni Duterte, partikular sa mga taong 2019 at 2020, gayon din sa 2021 at 2022 kung saan magkakapareho ang nakadeklarang real at personal assets pati na ang personal properties. Sa nagdaang impeachment hearing ay kinumpirma ng ombudsman na mayroong identical real estate declarations para sa mga taong 2009 hanggang 2011 at 2016 hanggang 2017. Dahil dito ay hinahamon ni Tino si Duterte na ipaliwanag ng diretsyo at suportahan ng mga dokumento ang laman ng kanyang salin. Ayon kay Tino, dapat ay tumigil na sa pag-iwas sa pananagutan ni si VP Sara
dahil ang Kongreso at publiko ay nananatiling nakabantay para matiyak na mananaig ang mga ebidensya, transparency at kapakanan ng mamamayan sa pagsusulong ng accountability. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 6:44 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itinanggi naman ng Malacanang na last minute ang naging pag-aproba sa Travel Authority ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa records, noong April 14 pa naghain ng request si VP Sara at karaniwan ng isang araw bago ang nakatakdang pag-alis ibinibigay ang travel clearance. Paglilinaw pa ni Castro, umabot lamang sa 5 working days ang normal na pagproseso ng travel request at madalas pang pinabibilis ang pag-aproba kapag mula sa Office of the Vice President ang kahilingan. Iniyag din ni Castro na walang dahilan para hindi payagan ang pagbiyahe ng pangalawang Pangulo kung wala namang whole departure order laban sa kanya. Wala rin anyang record na may tinanggihan na ang palasyo na personal na biyahe ng pangalawang Pangulo. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Malacanang, yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Malacanang tiwalang magiging matagumpay ang pag-uusap naman ng Pilipinas sa Czech Republic sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Ang detalye mula kay Chanel Salazar. Chanel. Kumpiyansa ang Malacanang na maibabalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasunod ng pagbiyahe ni Justice Secretary Frederick Vida sa Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tiwala ang pamahalaan na maayos na maisasagawa ang proseso ng pagpapauwi kay Ko. Gayunpaman, sinabi niya nakadepende pa rin ang susunod na hakbang sa magiging kasunduan ng Pilipinas at Czech Republic. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Nauna nang sinabi ng palasyo na malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya na gawin ang lahat ng nararapat at naayon sa batas para sa pagpapabalik sa dating mambabatas. Umaasa rin ng Malacanang na agad na maibabalik si Ko sa bansa upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kampante pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siyang pinatatamaan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunoy katiwalian sa national budget. Mabatid na sa video message na inilabas si Romualdez, sinabi nitong nasa Executive Department ang command responsibility dahil ito ang nagpapatupad ng mga programang pinupondohan ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pag-atake sa Pangulo ang naturang pahayag kundi pagkilala sa pananagutan
ng ehekutibo sa paggamit ng pondo ng bayan. Binigyan diin ni Castro na mismong si Pangulo Marcos ang nag-utos ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects upang mapanagot ang mga sangkot at walang maging cover-up. Dagdag pa ng palasyo, handa ang pamahalaan na pakinggan si Romualdez kung may impormasyon itong makatutulong sa investigasyon. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig na statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, kinikilala naman ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO na inilabas na Sandigang Bayan alinsunod sa hiling ng Office of the Ombudsman. Ayon sa abogado at tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, pinag-aaralan na nila ang pwedeng legal na hakbang para questionin ang naturang PHDO. Pinanggit ni Fajardo na nananatili sa Pilipinas si Romualdez kaya irresponsable at walang katotohanan na mga hinala na ito ay tatakas palabas ng bansa. Ni Fajardo nag-secure si Romualdez ng travel clearance, nakipag-ugnayan sa Department of Justice at Bureau of Immigration at sinunod ang lahat ng tamang proseso para sa planong 4 na araw na pagpapagamot sa Singapore kasama ang kanyang doktor. Ikinalungkot ni Fajardo na ang tama at mabuting aksyon ni Romualdez ay binaluktot upang palabasin na nais nitong tumakas palabas na bansa. Sa kabila nito ay tiniyak ni Fajardo na harapin ni Romualdez ang lahat ng aligasyon laban sa kanya at ipagpapatuloy nito ang kooperasyon, pagiging bukas at respeto sa legal na proseso. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:52 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Abot sa mahigit 50 kababaihan ang nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang operasyon laban sa sex trafficking sa Pasig City. Ayon sa NBI, sinalakay nila ang isang KTV club kung saan umano'y ino-offer ang mga babae kapalit ng bayad. Natuklasan din ang mga otoridad na gumagamit din ng iligal na droga sa loob ng establishmento. Kaagad namang sinampahan ng kaso ang 7 tauhan ng club dahil sa panglabag sa Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Inimbestigahan rin ng NBI ang alegasyong konektado sa isang dating kongresista, ang KTV Club. Samantala, isa pang Metro News, sa one-stop shop serbisyo caravan, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Valenzuela. Detalye po atin ni John Abakiran. Inanunsyo ng Valenzuela City Government na isasagawa ngayong araw, April 24, ang one-stop shop serbisyo caravan. Ayon sa lokal na pamahalaan, isasagawa ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang mga serbisyo namang ihahandog ay magmumula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, PESO, PNP, Livelihood Office at DTI. May serbisyo rin mula sa City Legal Office, COMELEC at Social Security System. Bukod naman dito, mayroon ring helpdesk and inquiry na mula sa Project Ayos at BIR. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran.
Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 11 cents. Nasa 70 pesos and 38 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 19 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 16 pesos and 3 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng April 23, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 11, 35, 40, 1, 18, at 8. Muli ang winning number combinations ay 11, 35, 40, 1, 18, at 8. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 9, 23, 41, 37, 24, at 10. Muli ang winning number combinations ay 9, 23, 41, 37, 24, at 10. At may jackpot prize ito na 21,185,563 pesos and 23 centavos. Yan ang recap ng resulta ng April 23, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T, critically endangered na tama raw muling natagpuan sa Occidental Mindoro. Yan po ang report na hatid sa atin ni Rosemary Miranda, RM. Muling namataan ang mailap at critically endangered na tamaraw sa kabundukan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Nakuna ng drone footage ang pambihirang hayop sa isang verification survey na isinagawa sa lugar ng Municipal Environment and Natural Resources Office, Tamaraw Conservation Program ng Department of Environment and Natural Resources, Mindoro Biodiversity Corridor at Thriving Together Tamaraw. Ayon sa team, huli nilang nadetect ang mga palatandaan ng populasyon ng Tamaraw sa bayan ng Santa Cruz noong 2018. Sinabi ni Santa Cruz Occidental Mindoro Acting MENR Officer Aina Krisha C. Viray na ang panibagong sighting ng Tamaraw ay isang indikasyon na maganda pa ang kapaligiran at tikas na yaman sa lugar. Nakikita rin anya rito ang natural heritage ng Mindoro, lalo na sa Santa Cruz sa kabila ng pagbabago ng klima at iba pang natural hazards. Ang tamaraw na isang dwarf buffalo species na endemic sa Mindoro ay may taas na aabot sa 3.5 feet at kahawig ng mas maliit na version ng kalabaw. Sa kabila ng pagiging pinakamaliit na species ng kalabaw sa mundo, itinuturing ito bilang pinakamalaking native land mammal sa Pilipinas na kalimitang nakikilala sa pamamagitan ng V-shaped na sungay nito na ginagamit nila bilang pangdepensa. Hindi tulad ng mga alagang baka, ang tamaraw ay solitary animal na karaniwang gumagala ng mag-isa at nagpapanatili ng kanilang sarili mga teritoryo. Ang kanilang populasyon ay dating tinatayang nasa humigit kumulang 10,000 noong early 1900s, ngunit inihayag ni wildlife biologist J. Fedelino na lubhang bumaba ito sa halos 200 hanggang 300 sa wild ngayon. Karamihan sa mga tamaraw ay matatagpuan sa Mount Iglit, Baco National Park Occidental, Mindoro at pinaniniwalaan din sa kasaysayan na minsay gumala rin ng mga ito sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Pangalagaan ang kapaligiran para mapreserba ang ganda ng kalikasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774
The Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, ilang memorabilia ng mga kilalang music icons na katakdang isubasta. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Aabot sa mahigit 4 na ang item ang nakatakdang isubasta sa Music Memorabilia Live Auction ng Prop Store sa April 30, kabilang ang mga costume, instruments at mga larawan bukod sa iba pang mga bagay ng ilang mga music icons. Nauna sa sale ang gitarang may autograph ng lead guitarist ng Guns N' Roses na si Slash mula sa Gibson Les Paul 59 Custom Shop at ginamit niya noong Not in This Lifetime tour ng banda. Ang presyo nito ay tinatayang nasa 150,000 pounds hanggang 300,000 pounds o mahigit 24 million pesos. Kasama rin ang isang promotional poster para sa huling collaborative album ni na John Lennon at Yoko Ono na Double Fantasy na nilagdaan ni Lennon noong December 8, 1980 at may presyong 60,000 hanggang 120,000 pounds. Ayon sa Prop Store, isa ito sa 4 na bagay na pinirmahan ni Lennon noong December 8, ilang oras bago siya binaril sa kanyang apartment sa New York. Ibinebenta rin ng isang Shure 565 SD Award Gold microphone na ibinigay sa bandang Queen at ginamit ng frontman na si Freddie Mercury na may tinatayang halagang 30,000 hanggang 60,000 pounds. Nasa auction din ang iba pang gamit ng Queen kabilang isang tambourine na ginamit ni Mercury at isang limited edition blue vinyl pressing ng hit song ng banda na Bohemian Rhapsody. Kabilang sa iba pang item na inaalok sa auction ng isang leather jacket na isinuot ng yumaong mga awit na si George Michael sa music video na Faith at isang jacket na isinuot ng yumaong rapper na si The Notorious B.I.G. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, karawan ngayon ng actress-singer na nagpasikat ng mga awiting Woman in Love at Somewhere. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 24, taong 1942, isinilang sa New York City, USA, si Barbara Joan Streisand o simpleng si Barbara Streisand. Si Streisand ay isang singer, actress, songwriter, and filmmaker. Nagsimula siya mag-perform noong early 1960s sa mga nightclubs at Broadway theaters hanggang sa magkaroon na siya ng mga appearances sa iba't ibang TV shows. Ang debut album niya na The Barbara Streisand Album noong 1963 ay nagwagi agad ng Grammy Award para sa Album of the Year. Maliban sa Grammy Awards, maraming pagkilala na ang natanggap ni Streisand sa kanyang higit 6 na dekada sa entertainment industry, gaya ng mula sa Emmy, Oscar at maging Tony Awards. Sa kanyang pagiging isang matagumpay na mga awit, 31 beses siyang ginawaran ng RIAA o Recording Industry Association of America ng Platinum Albums. Ilan sa mga kilalang awitin ni Barbara Streisand ay ang The Way We Were, Evergreen, You Don't Bring Me Flowers, Woman in Love at Somewhere. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa Cainta, Rizal nagdasal muna bago mang-hold up. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat nating mga taga-subaybay. Dapat dito, patugtugan nito ng Lord, patawad. Diba? Kat ako'y makasalanan. Makasalanan nila lang. Pero kakaiba ito siya, no? May natitira pa namang kabutihan. Kaso nagpadaig pa rin siya sa bulong ng demonyo. Diba? Tila humingi muna ng divine intervention ang isang lalaki sa Cainta, Rizal, Darlene at Albert, bago niya holdapin ang isang Indian National. Mapapanood sa video na kuha ng CCTV ang isang lalaking may takipang mukha na nakatayo sa eskinita. Pabalik-balik at nagmamanmansin noon. Nag-sign of the cross pa ang lalaki. Kita nyo sa video natin dyan. Nag-sign of the cross pa siya
At talaga naman, bago niya ginawa niya pa rin yung pang-hold up. Maya-maya lang ay bumunot na ng patalim ang lalaki dahil parating na ang target niyang Indian National na naniningil ng utang sa lugar. Agad hinarang ng lalaki ang biktima at tinutukan ng patalim at saka kinuha ang 5,000 piso na pera ng Indian National. Pagkatapos mabilis na tumakas ang suspect na para bang walang nangyari. Siguro nagpasalamat din siya pagkatapos, no? Thank you, Lord. Nairaos ko. Ayon sa bagong silang Neighborhood Association, residente man sa lugar ang suspect pero wala na ito sa kanyang bahay nung puntan siya ng mga otoridad. Kaya patuloy siyang tinutugis doon. Itong hold-upper na ito. Noy, saan ka man ngayon? Ha? Baka may chance pang magbago kasi, di ba? Yung mga ganito mukhang kaya pa ito. Baka naman kasi yun ang sinasabi natin, sa hirap ng buhay, yung laging sinasabi nung pag nahuhuli, dahil sa kahirapan, Pero maraming paraan, para makapagtrabaho ka. Lalo siya, bata pa siya. Bata ka pa naman. Kumpleto naman yung pangangatawan mo. May iba nga dyan, mga PWD, nakakahanga, nagtitinda sa gilid ng bangketa. Ikaw tuloy, gagawin mo. Oo, may hiya sa'yo si Lord. Ang hiling mo sa kanya. Maging successful yung pang-hold up mo. Hindi ibig sabihin na nagdasal ka, ay ka na, safe ka na doon, saved ka na doon sa pagdarasal mo. Ang totoong pagdarasal talaga ay paggawa ng kabutihan. Yun ang mas ginagrant ng Panginoon. Nasisiyahan ng Panginoon doon. Okay? So, anyway, magdasal ka na lang para magbago ka. Yan na lang ang ating pag-usapan. Alright? Yan, ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Albert, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Friday, April 24. Kasama ba kayo sa low quality of life? Mas lumala ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. At bakit? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Friday. Para po sa inyong mga opinion ng ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Meron tinatawag din na low K, diba? Low key. Low K yun, key. Ito low Q. Low quality. May pasok lang, low Q. Ay, nako. So yan, mga kanyusik, ang ating pong sama-samang pag-uusapan mamaya at bibigyan po ng opinion sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, April 24, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Napasa nyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.